الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وبين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يلوم إلا نفسه ولا يضر الله شيئا اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وذكرنا ما نسينا وتب علينا ولوالدينا ولسائر المسلمين في كل مكان أيها الأحبة في الله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذا اللقاء وأن يتوب علينا وأن يزيدنا العلم فإن أعظم وأفضل ما يحصل الإنسان في حياته وهو علم نافع الذي ينفعه في حياته في الدنيا والآخرة. Mga kapatiran, sa pananampalatayang relihiyon ng lahat ng mga propeta, hinihiling natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na ipabilang tayo sa palagiang mga tao na laging pumupuri, lumuluwalhati, sumasamba, at laging nagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala hanggat hinihiling natin sa Kanya na kung tayo'y mabawian ng buhay dito sa mundong ito, ay tayo ay masabi natin na walang Diyos maliban sa Kanya. Allahumma amin. Inihiling din natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na ang pagtitipong ito ay maging malaking benepisyo na ating mapupulot dahil walang pagtitipon na kalugod-lugod sa ating tagapaglikha maliban sa pagtitipon na kung saan kayo ngayon ay nandirito. Ang pananaliksik ng kaalaman sa Islam ang siyang tunay na pwede nating sabihing tunay na tanging yaman na mananatili at magbibigay kaligtasan sa atin at tulong sa pamumuhay natin dito sa mundong ito, lalong-lalo na sa ating libingan at pati sa araw ng paghukom na siyang ating magiging sandigan, makakatulong benepisyo sa atin dahil ito ang tunay na kung anong dapat magkaroon ng isang tao. Noong nakaraang linggo, tayo ay huminto sa usapin na si Propeta Muhammad alayhi afdalu salatu wasalam ay siya ay nagsimula ng mamuhay sa Madina. To remind each and every one of you, alhamdulillah, tayo ngayon ay nasa ikawalong parte o 8 chapter, hindi naman chapter, pero part 8 na tayo ngayon sa sira ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Natapos na natin yung mga buhay na nangyari sa kanya nung siya ay nasa sa Makkah at yung paghijra nila nakuha natin last week or before a week ago. Nagsimula tayo sa pamumuhay nila ngayon sa Madina at yung pagdating niya sa Madina. Ngayon, dadako tayo doon sa mga gawain na unang ginawa ng mahal nating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam noong siya ay dumating sa Madina. Ayon sa mga dalubhasa at sa mga pantas at sa mga muarrikhina bitarikh sa kasaysayan ng Islam at sa kwento ng talambuhay ng mahal nating Propeta sallallahu alaihi wasallam, unang ginawa ni Propeta ay ang pagpapatayo ng masjid. May katanungan tayo rito. Bakit pagpapatayo ng masjid? Pag ikaw ba dumating sa isang lugar, gusto mong manirahan,
Anong plano mo? Anong plano mo? Anong una na sa isip mo? Ha? Babae? Ay, bahay. Kala ko babae. Astaghfirullah. Bakit ba, Abdullah, hindi tumalab itong kape mo na wala naman asukal? Ha? Bismillah. Sorry, Muhammad, bahay. Sa'yo, bahay. Yung iba sa inyo, pag unang dumating ka sa isang lugar, halimbawa, nalipat ka sa isang lugar. Sa totoo lang, we have to be honest with ourselves. Huwag na tayong hindi maging totoo. Dahil alam naman ng Allah di ba? Pag nagsinungaling tayo, alam ng Allah, sinungaling tayo. So, ano yung unang nasa isip mo na pagdating mo sa lugar? Good. Honest, ang kapatid natin na si Muhammad, bahay. Kasama yan sa mga 5 necessities, kapatid ni Ismail, di ba? Bahay. Okay, bukod sa bahay, ano pa? Masjid. Source of income. Yun, source of income. Ibig sabihin, ano yung kabuhayan? Pagkain. Palengke. Oh, Masya Allah. Mahilig ka mamalengke, bro? Ha? Hindi, mahilig ka mamalengke? Oh, may mga lalaki mahilig ba malengke, bro? May kilala ko doon sa amin. Ang misis niya sa bahay, pero siya ang namamalengke. Baligtad, ano? Meron namang babae, siya ang mahilig mamalengke. Ang lalaki, hindi mahilig. Ako yun, hindi ako mahilig mamalengke. Pero si misis mahilig. Pero may marami akong kakilala, sila ang namamalengke ng mga kalalakihan, ang babae sa bahay. Life is very tricky. May iba-ibang mukha eh. Iba-iba ang gusto. Palagi nyo, bakit masjid ang una na pinili o ginawa ni Propeta Muhammad? Nasabi mo kanina, bro. Mapagsasalahan. Okay? Para lugar na makapagdasal. Mga kapatid, ganito kasi kahalaga ang buhay ng isang Muslim na magkaroon ng masjid. Dahil sa masjid o mga bahay dalanginan dito sa lupa, ay dito nagaganap ang pagiging matagumpay ng isang Muslim sa kanyang buhay. Dito pinag-uusapan mapatibay ang pananampalataya, ugnayan sa tagapaglikha, at paano malaman ng bawat isa ang kanyang kapwa-tao, kapatiran Muslim, at ang kanyang mga kapitbahay. Paano mo nalalaman ng isang tao kapitbahay mo? Hindi ba sa masjid? Bro, saan ka nakatira? Saan street? Yan, sasabihin niya. Sa masjid, mga kapatid, dito, tunay na nararamdaman ng totoo na mananampalataya ang iman. Pag wala ang masjid sa buhay ko, sa buhay ng isang Muslim, saan mo mararamdaman ang ugnayan mo at tamis ng pananampalataya? Maliban kung saan doon ang lugar na ipinag-utos ng Allah na siya'y purihin, luwalhatiin, pagisahin at bikisin ang samahan ng mga Muslim. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam hindi pa dumating sa looban ng Madina, doon pa lang sa Quba ay nagpagawa na ng Masjidil Quba. Walidhalika awwalu masjidin ussisa fil Islam al-Masjid Quba. The first mosque or masjid ever built in Islam is the so-called Quba. Nanatili siya doon ng ilang araw kay Abu Ayyub al-Ansari.
Doon ay hindi pa nagtapos si Propeta sallallahu alaihi wasallam at kasama niya si Abu Bakar as-Siddiq at sila ay pumaloob sa sentro ng Madina. Nabanggit natin bakit natawag na siya ay Yatrib na naging Madina ngayon. Bakit naging Madina? Dahil Madinatul Munawwara na siya ang naging kalakaran o markaz, sentro ng kalakaran ng mga Muslim, Hudyo o anong tribo o mga musyrik sa dapit bayan ng buong Madina. Doon nangyari na kung saan si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay doon niya ipinatatag ang Dawlatul Islamiyah. Ussisa Dawlatul Islamiyah fil Madina. Lianna lam yakun fi Makkah. Sa Makkah hindi niya kaya. Hindi pwede. Mahina sila. Hindi ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Samantalang doon nauna ang mga revelasyon. Doon dapat mangyari. Pero bakit nauna sa Madina? Kasi nakaligtan natin nung una na mabanggit sa inyo ang Aqabatul Ula wal Aqabatul Thaniya. Na kung bakit napunta si Propeta sallallahu alaihi wasallam sa Madina dahil may mga nangako na mga taga-Madina na mga kalalakihan na sila ay handa na kanilang ibuhos ang buhay sa Allah at sa kay propeta na kailangan ikaw, Propeta Muhammad, ay lumipat sa amin dahil ibibigay namin ang lahat ng anumang mga pangangailangan ninyo. Walidhalik sumiya bil ansar. Sila ay natawag ng mga ansar. Hindi pa dumating si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay sila na ay nangako na anuman ang pangangailangan ninyo, ito ang lugar ninyo, lugar namin, lugar ninyo, wala tayong pagkakaiba-iba at sila ay nag-antay. Halos nung narinig nila na papalapit na si Propeta sa kanyang pagdating sa Madina, halos araw-araw ang mga kamusliman sa Madina ay sila ay nag-aantay sa pagdating ni Propeta. Umaga hanggang abutin sila ng tumataas na ang araw, palubog ang araw, umaalis sila. Sabi nila, hindi na naman dumating si Propeta. Hanggat ang unang nakakita ay isang Hudyo. Subhanallah. Unang nakakita, nakapagtanto na dumating si Muhammad ay isang Hudyo at nanawagan, dumating na ang pinakaantay ninyo. Dumating si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero mga kapatid, wallahi, ito nakakapagtaka dito dahil kung gaano mapagkumbaba ang inyong propeta, ang ating propeta na siyang dapat huwaran ng bawat isa sa atin, na hindi mapagmataas, laging mapagkumbaba, na ang gusto niyang laging kasama ay ang mga mahihina at ang mga mahihirap. Kaya noong kasama sila ni Abu Bakar at 10 ng kanilang mga kasamahan, ang mga taga-Madina na inaasam nila kung makita at masilayan kung sino si Muhammad, hindi nila makilala si Muhammad. Umuupo, tumatayo, tumutulong sa mga gawain. Nung gawin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang Masjidun Nabawi, naalala ninyo last week, noong ang kanyang sakyan na kamelyo ay nagsasabi sila na ito ay dito sa amin. Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, da'u fa innaha ma'mura. Hayaan niyo siya. Dahil yan ay may gabay ang Allah kung saan siya hihinto. Hindi kailangan na sabihin niyo na dito ka. Fa innaha ma'mura, meaning to say is there is already ordained by Allah. Nobody wants to command it. She knows where she will stop. Huminto siya sa lupain ng 2 aitam na mga walang magulang, na mahirap na may nag-aalaga sa kanila sa kabila na Bani Najjar. Ang Bani Najjar
Kinausap ni Propeta Muhammad, sabi niya, wallahi, bibiliin ko to. Sabi nila, ay wallah, hindi namin papayag na bibilihin mo yan. Dahil ang gusto namin ay ito ay para sa Allah at para sa kanyang sugo. Pero mga kapatid, ang aral dito, hindi tinanggap ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maging libre ang lupa. Nagbayad. Aral. Sige nga, anong aral doon? Pwede naman tayong tumanggap libre, di ba? Sabi mo, bisita naman ako rito. So, alhamdulillah, pumayag sila. So, sige, libre. Pero si Propeta, nagbayad. Binayaran niya ang lupa. Bakit kaya? Very good. Dahil ang dalawang pila ay mas nangangailangan sa kanilang kinabukasan. Walang magulang. Pangalawa, ang Islam, mga kapatid, ito ang pakatandaan ng bawat isa sa atin. Gagawa tayo ng kabutihan, tutulong sa kapwa. Wag natin isipin na mas maganda yung libre. Yung mga mahilig magpalibre dyan. Ako rin kasi mahilig minsan magpalibre. Lahat tayo. Masarap daw kasi minsan ng libre. Pero kung tutuhanin natin, kapatid na Muhammad, kung kaya mo, ba't ka nagpapalibre? Ang Islam ay reliyon na very practical. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam hindi siya pumayag na ito ay basta man na lang maging libre, datapot ito ay binayaran niya ang lupain na ito. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam nung gawin nila na paunti-unti at napakamaliit na masjid na ginawa nila sa pamamagitan ng mga punong datilis, kahoy, kunting simento. Ang mahal nating propeta ay siya ay isa sa nakilahok o siya yung isa mismo na nagsimula, na gumawa, na tumulong sa paggawa ng masjid. At sinasabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, فَإِنَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرَةَ الْآخِرَةِ اللَّهُمَّ إِرْحَمْ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ. Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, wallahi, walang pinakamabuting pamumuhay, walang pinakamabuti maliban sa pamumuhay sa araw ng paghukom. Hindi ang mundo ito. Bakit? Ginagawa mo masjid. Mapapala mo ito saan? Mundo? Hindi. Akhirah. La khaira illa khaira al-akhirah. Walang pinakamabuti. Maliban sa ang pinakamabuti na pamumuhay ay ang araw ng paghukom na siyang walang katapusan. Dito sa mundo, lahat may katapusan. Walang forever. At sinabi niya, O Allah, kalugdan nawa, bigyan ng pagpapala ang mga muhajirin at ang mga ansar. Ginawa nila, ayon sa tarikh, 14 na araw ay maliit na nagsimula na sila na nagdasal sa masjid. Mga kapatid, ang turo ng masjid sa atin ay ang pagkakaisa, bigkis at ugnayan at malaman ng kapwa-tao ang kanyang kapwa-tao. Hindi dapat ikaw mag-isa lang. Kailangan mayroon kang ugnayan sa tao. Dahil no man is an island. Do you think the Prophet sallallahu alaihi wasallam will be succeeded in his life without a man around him? Without men around him? No, never. Kung bakit nagtagumpay si Propeta sallallahu alaihi wasallam sa tulong ng Allah at dahil sa kanyang mga kasamahan. Hindi ka pwede mamuhay na ikaw lang mag-isa, bro. So after nagawa ang masjid, may masala dito. May mga nagtanong kasi. Sabi niya, paano po yung nagpagawa ng masjid na hindi mananampalataya? Kristiyano, Hudyo, tumulong sa masjid.
Mayroon po bang gantimpala? Wala. Sagot, meron. Pangalawang sagot, wala. Saan kayo? Una o wala? Meron. Pangalawa, wala. Magkaiba na kayo ngayon dito. Hindi talaga kayo magkakaisa. Palibasa mga Muslim na hindi nagkakaisa. Dito lang kayo, hindi kayo nagkakaisa eh. Yung nagsabi na sabi nila na wala, itaas ang kamay. Walang gantimpala. Muhammad, bakit walang gantimpala? Hindi Muslim. Sino nagsabi na may gantimpala? Si Ismail. Si Abdurrahman, kani, Bisaya ni. Nga naman, gisultini mo na ay gantimpala ang taong nagagawa ng masjid, tumulong ng masjid, maski siya ay Kristiyano, Hudyo, na hindi man nananampalataya. Bismillah, inom ako ng kape. Para... May gantimpala sila sa mundong ibabaw. At wala silang gantimpala sa kabilang buhay. Magandang explain na to Yung kape ko, palang tumalab na. May gantimpala dito sa mundong ibabaw, pero walang gantimpala doon sa araw ng paghukom. Ano ang sayo, kapatid na Ismail? Meron din gantimpala. Katulad ng sagot niya, gantimpala lang dito sa mundo, walang sa araw sa paghukom. O sino magsasabi na may gantimpala sila sa araw ng paghukom? So, dalawa lang ang sagot ninyo. Tapusin natin ng tama para magkaisa kayo ng mga Muslim. At maski nakuha, meron pa rin hindi kontento. Bahala kayo sa buhay niyo kung hindi kayo kontento, kung ito naman ay may pananaw ng Islam. Walang gantimpala ang kahit sino man, Muslim, Kristiyano, Hudyo, na gumawa ng masjid na hindi para sa Allah. Isinaman natin ang Muslim. Madalil. Ang puso ang tinitignan ng Allah. Muslim ako. Okay, Muslim ka, pero hindi mo ginawa para sa Allah. Iginawa mo kanino? Sa ibang tao, para makilala ka. Nakalimutan niyo ba yung tungkol sa kwento ni Al-Hakim? Sa Malik sa kapanahunan niya? Na kung saan, sabi niya sa kanyang wazir, gagawa ako ng masjid na siya ang pinakatanyag na masjid na buong nagawa sa buong buhay sa mundo hanggang ngayon, hanggat ako'y mamatay. At isulat ninyo doon ang aking pangalan. Ipinasulat ang kanyang pangalan. Masjidul Hakim manhadal kana malikan fi Dawlatul Abbasiyah. Isinulat Abdul Hamid, Masjid Abdul Hamid, Malik. Nung pinasulat, nagawa na, pinadala ng mga sulat ang lahat ng mga wazir, mga pinistre at mga may kapangyarihan. Napakaganda ng masjid na ipinagawa ni Masjid Abdul Hakim. Isang araw, nung natapos na ang masjid, ilang araw, napanaginipan niya na yung masjid na ang pangalan niya ay hindi niya mabasa-basa at nawawala at may nakasulat na ibang pangalan na hindi makatulog, mabuang na si Hakim. Nganuman ni siya, gigawa ko ni masjid, tanan ang pera ko lahat. Pangalawang araw, pinanaginipan niya, gano'n na naman. Hanggang siya ay sa pangatlong araw na hindi na makatulog, hindi na niya matanggap ang nangyayari. Sabi ng kasawa niya na si Layla, Ya zawjati, o zawjil ghali, o aking pinakamamahal na asawa, anong nangyayari sa iyo? Sabi niya, mahal kong asawa na Layla, hindi ko makita ang pangalan ko sa masjid na yan. Pakitingin nga ang pangalan ko kung nandyan pa rin. Sabi niya, nandyan pa rin yung pangalan mo. Bakit itong pangalan ko at napalaging 3 beses hindi ko nakikita ang pangalan ko? Sabi niya ang kanyang asawa, ipatawag ang mga tao na maalam sa tungkol sa mga panaginip. Dumating ang mga tao na maalam sa panaginip. Sabi nila, Ya Amir,
Kasi, yang masjid mo na yan, ano ang pangalan ang nakasulat? Sabi niya, ang nakikita kong pangalan ay si Ummul Khair. Ina ng mga kabutihan. Sabi niya, ipahanap si Ummul Khair. Ipinahanap sa buong lugar. Hindi makita hanggat sa kalayuan. Nakita nila ang si Ummul Khair na matanda, na single mom, na tigulang, na mahirap, ngunit dalisay ang puso. Sabi ni Abdul Hakim, ano ang nangyari? Ikaw ba si Ummul Khair? Sabi niya, ako nga po, wala nang ibang dito sa lugar. Kung siya sabi, hindi yan ang Ummul Khair. Kasi paano niya magiging pangalan ng masjid na yan? Sabi niya, sandali, o babae, sa totoo lang, ikukwento ko sa iyong nangyari kung bakit kita ipinatawag. Ngayon, ano ang masasabi mo? Bakit ang pangalan mo nakikita ko doon? Ano ang ginawa mo? Bakit? Nang mangkukulam ka ba? Ano bang ginawa mo? Sabi niya, wala akong alam. Ngunit bago ako umalis, sasabihin ko sa inyo ang totoo. Minsan kasi, napadaan ako dyan sa masjid mo na yan na pinapagawa mo. Ang mga kabayo na mayroon silang nagdala-dala ng mga simento o mga bato para dyan sa masjid mo na yan, nakita ko na uuhaw, namamatay-matay sa pagkauhaw, naawa ako. At sabi ko, ya Allah, maski ito lang ang maitulong ko sa masjid na yan. Pinainom niya ang kabayo. Yun lang po ang natatandaan ko. Sabi ni Abdul Hakim, hada huwa, yan ang sabab sa pagkadalisay ng puso mo sa tumulong na gumawa ng masjid. Ipinasulat ng Allah ang pagkadalisay ng puso mo na parang ikaw ay gumawa ng masjid na ako na nagpawis. Ang aking kapangyarihan at pera ko, ginamit ko, pero hindi para sa Allah pala. Para sa mga tao, dahil gusto ko na hindi pa ako mamatay o mailibing pa ako na ang aking pangalan ay naririnig na gumawa ako ng pinakamagandang masjid na hindi para sa Allah, ngunit para sa mga tao. Sabi niya, ipinag-utos niya, wallahi mga kapatid, dito natin makikita ang pagka-ikhlas. Sabi niya, o aking asawang Layla, kayo lahat ng mga tao, ang pangalan ko na Masjid Malik Abdul Hakim, tanggalin yan, isulat nyo Masjid Ummul Khair. Nakakantig. Ginawa mo, ipapangalan mo sa iba. Ngayon nga, pag hindi nabanggit ang pangalan mo, magagalit ka eh. Sa isang lugar na magle-lecture ka, o ano, hindi nabanggit pangalan mo, hindi ka napansin, mali spelling mo. Mga buda kaya mga tao. Hindi rin katawan sa mga ranakan. Astaghfirullah. Masyado tayo magpagmataas, mga kapatid. Titignan ng Allah ang pagka-ikhlas ng puso. Lahat ng gawain natin, ang pagbabasyan ng puso, kung ano ang nandito. Hindi ang gawa, hindi ang itsura, hindi ang lahat. Kaya mga kapatid, bago tayo mamatay, Allah, minsan isipin nyo, ya Allah, sana hindi ako mamatay, na sana makagawa ako ng masjid. Dahil maski namatay ka na, pero dalisay ang puso mo, na isulat na ng Allah na ang gantimpala mo ay para kang nakagawa ng masjid. Yan ang Islam. Puso lang ang pinapairal, mayroon ka ng gantimpala sa gawain na gagawin mo. Nagawa ang Masjid An-Nabawi, Ash-Sharif. Nagtitipon-tipon ng mga Muslim, nagkakakilala ang mga Muslim. Naging problema ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paano na ang mga muhajirin? Ang mga kasamahan ko na sumabay sa akin at yung mga nauna pa at yung patuloy na dumarating na gustong manirahan sa Madina, walang kamag-anak, walang bahay, walang kaibigan, walang pera. Yung mga pera kayamanan nila, pinag-iwanan nila doon mismo sa Makkah. Napunta sila rito, walang-wala. Fakkaran Nabiyo sallallahu alaihi wasallam na dapat kung dito ay dahil ang Islam ang ipapakita, Dawlatul Islamiyya, hindi magtatagumpay yan
kung hindi matunay na magkakaibigan ang mga Muslim. Ginawa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, muakha bainal muhajirin wal ansar. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam, mujahid, daki, amir, malik, hakim, alam niya kung paano magtatagumpay. Paano nga naman magtatagumpay kung magkakawatak-watak at hindi magkakakilala ang mga kamusliman? Sabi niya, ang inyong mga kapatiran na mga muhajirin, dumating na walang-wala. Ipinagpalit ang buhay nila. Ang yaman, pamilya, iniwan para sa sugo ng Allah at para sa Allah. Anong masasabi niyo mga ansar? Binantog ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagmamahal ng mga Muslim sa kapwang Muslim na mas higit pa sa kanilang sarili. At wallahi mga kapatid, sasabihin ko to sa sarili ko. I'm telling this to myself. Sa inyo, hindi ko alam kung anong nasa sa sarili niyo. Bawat isa alam niya ang sarili niya. Kung ako ang sarili ko, na mas mahal ko pala ang sarili ko kaysa sa iba kong kapwa Muslim o kamag-anak na maniniwala at naniniwala sa Allah at mas napanginibabaw ko ang sarili ko kaysa kanya at pinapabayaan ko at hindi ko nararamdaman yan, wallahi may pagkakakulang sa aking pananampalataya na hindi ako totoo. Bakit? Dahil mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nagsabi sa Quran, innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Turhamun nang sa gayon ay kayo ay kalugdan, kahabagan, mahalin ng Allah sa pamamagitan ng pagmamahalan at ugnayan ninyong mga Muslim. Kayo ang tunay na magkakapatiran. Mahalin mo lang ang kapatid mong Muslim. Kung siya'y nagugutom at naramdaman mo na wala kang may bigay, pagmamahal na yun sa kapatid mong Muslim. Pero kung pabaya ka, nakikita ng Allah na ikaw ay sakim. May nakita sa mga sahaba. Marami ng pinagkaibigan ni Propeta. Pero itong kisa na nangyari sa pagitan ni Abdurrahman ibn Auf, na si Abdurrahman ibn Auf na galing sa Makkah, mayaman, kilalang tajir. Ibig sabihin, na nakaukit sa kanyang buhay na mahilig siya sa negosyo. Dumating walang-wala. Pinagkaibigan siya kay Sa'ad bin Abdurrahman ar-Rabi'a, na isang mayaman, negosyante, ansar, taga Madina, dalawa ang asawa. Subhanallah. Kakamangha. O sugo ng Allah, pinagkaibigan mo kami? Bro, ito ang tunay na fraternity. Walang fraternity sa Islam. Ang fraternity sa Islam ay ang pagkakapatiran na tunay na hindi kinakailangan na may mga pangalan at may mga nagpasimuno, na may mga gumawa, na may mga batas na sila ang gumawa ng mga tao. Ang fraternity o samahan ng Islam ay mismo ang Allah ang nagtalaga kung paano mo mahalin ang kapwa-tao mo na Muslim. Na maramdaman mo. Sabi ni ika ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idha istaqa minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul bil jasadi wal humma, kama qala alayhi salatu wasalam. Ang totoong tunay na ugnayan na pagkakaparehas ng... Tingnan mo ngayon ang sarili natin, kung nararamdaman ba natin ang nangyayari sa mga kapatiran natin mga Muslim, o nagiging pabaya lamang tayo. Wallahi mga kapatid, wala tayo sa kalingkingan ng mga naunang mga sahaba. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Mamana walau kana bihim khasasa.
Bisita ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, si pinuntahan ng kanyang mga asawa, mayroon ba kayong pagkain na may pakain natin sa aking bisita? Usugo ng Allah. Mahal namin asawa. Wala tayo makain. Tubig, tamar. Pumunta si Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga kasamahan. Sino sa inyo ang tatanggap sa bisita ng Propeta ng sugo ng Allah? Isang sahaba na nagsabi, sugo ng Allah ako. Tinanggap ko ang bisita ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Pumunta sa bahay, sabi niya sa kanyang asawa, anong meron ka para may pakain natin? Sabi niya, wala. Maliban sa itong niluluto ko ngayon na naririnig mo ang mga anak mo na umiiyak dahil sa gutom. Kailangan nilang makain ito. Sabi niya, aking mahal na asawa, sugo ng Allah si Propeta sallallahu alaihi wasallam, mayroon siyang bisita. Tinanggap ko, tanggapin natin. Patutulugin ko ang mga anak ko. Ayahan mo na yan, matulog sila, magutom sila. Ipakain natin yan sa ating bisita. Pinangibabaw ang bisita kaysa sa mga pamilya at anak. Kaya mo yan, bro? Sige nga. Sa atin, maski kaya natin, si Commander, bakit ka papayag? Mamamatay gutom ang mga anak mo, napapayag ka? Nagkukulang ng pananampalataya pati ang iba sa ating mga asawa. Pinakain, ibinigay ang oras at pagkain. Kinabukasan, si Propeta sallallahu alaihi wasallam, nakita niya ang sahaba nangingiti. Ngumingiti si Propeta sallallahu alaihi wasallam, nagalak. Sabi niya, ay wallah, natuwa ang Allah sa ginawa ninyong mag-asawa kagabi. Na mas nangibabaw na mahal ninyo ang hindi nyo kamag-anak, pero bisita nyo lang, mas nangibabaw na pinakain ninyo ang inyong pagkain sa inyong mga anak, na mas mabuti na nagutom sila kaysa sa kanila. Bumaba ang talata, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Pinangingibabaw nila ang kanilang sarili. Pinangibabaw nila ang iba sa kanila kahit sa kanilang sarili. Na totoong mga mananampalataya. Wallahi mga kapatid, kung bakit ngayon ang mga kamusliman ay walang lakas, dahil walang tunay na pagkakapatiran. Kung may tunay na pagkakapatiran, dahil may toyo ka na iniisip sa kapwa mo Muslim, dahil may pera, dahil may posisyon, dahil mayroon kang inaasam-asam na hindi totoo na para sa Allah. Na nakita natin kung paano nagkaibigan ang mga kasamahan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Pagkatapos ng sila, sabi ni Sa'ad ibn Rabi' o Abdurrahman, ako ay may negosyo. Ang kalahati sa kayamanan ko ay ibibigay sa iyo. Hindi utang. Sa uti ka iya. Ibibigay ko sa iyo yung kalahating yaman ko. Mayaman ako. Ako hindi ko yung gagawin. Sasabihin ko, utangin mo kasi pera ko yan . Hindi ako kasi katulad ni Sa'ad bin Rabi'ah. Ibibigay ko sa iyo, at kung gusto mo pa kapatid, may dalawa kong asawa. Itatalik ko siya kung sino ang magustuhan mo sa kanila para lang sa Allah. Mga kapatid, tignan niyo yung hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Anong sinabi niya? Man ahabba lillah wa abghada lillah wajada halawatan iman. An yuhibbullaha wa rasula mimma yuhibbu mimma siwahuma. Ang mahalin mo ang Allah at ang kanyang sugo ng higit pa sa kahit sino. Pag ginawa mo yung ganun katulad ni Sa'ad Rabi', totoong mahal niya ang Allah at ang sugo kaysa sa sarili niya. Pangalawa, sa hadith na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, man minkum an yuhibba akhaha mimma yuhibbu li nafsi. Mas mahal niya ang kapatid niyang Muslim kaysa sa kanyang sarili, wajada halawatal iman. Mararamdaman niya, maralasap niya ang tunay na tamis ng pananampalataya. Bakit hindi natin? Bakit hindi ko maramdaman ang tunay na tamis ng pananampalataya ko? Kasi peke.
ang pananampalataya ko. Hindi totoo. Kasi minsan, mas gusto ko yung sarili ko kaysa sa iba. Totoo nga naman. Di ba, bro? Pero wallahi kung totoo kang tunay na nagmamahal sa Allah at sa kanyang sugo at tunay na mananampalataya, mahalin mo ang kapwa mo Muslim. Kahit hindi masobra, at least parehas kayo. Kasi ang hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang pagkatulad mo sa pagmamahal mo sa sarili mo. Ayaw mo mapahamak, huwag mo siya ipahamak. Gusto mong tumaas ang rangko mo, itaas mo ang rangko niya. Gusto mong yumaman, ganon din sa kanya. Katulad ni Rabi' na sinabi niya kay Abdurrahman, ang kalahating kayamanan ko, pati asawa ko, kung gusto mo ibigay ko na rin. Pero subhanallah, may aral dito. Ang mga sahaba, sana all. Ano sabi niya ni Abdurrahman? Barakallahu laka fi malik wa barakallahu laka fi ahlik. Ya akhi Sa'ad, dalluni ala suq. Allahu Akbar. Hindi mga mapagsamantala ang mga sahaba. Hindi sila nagtitake ng advantage. Ya Allah, subhanallah ang mga pananampalataya. O Abdurrahman, sabi ni Abdurrahman kay Saad, kalugdan ka nawa ng Allah. Biyayaan ka pa ng maraming biyaya sa kayamanan mo at sa pamilya mo. Kapatid, kalugdan ka ng Allah. Ituro mo na lang sa akin saan dito ang palengke. Dahil ikaw at ako, negosyo. Wallahi, sabi doon dito, sa kitab na ito, falamma dallahu ila suq asbaha min ahadil aghniya fil Madinah. Lalong yumaman si Abdurrahman ibn Auf sa Madina. Dahil pumunta siya doon at inalam yung mga paninda, bumili, nagnegosyo uli kasi meron na siyang experience sa pagninegosyo. Napabilang siya sa isa sa pinakamayaman ng mga ansar galing sa Muhajirin, galing sa Makkah. Aral. Anong aral doon, bro? Ustad, hindi dapat kung anong ino-offer sa'yo, kunin mo na agad. Allahu Akbar, ya Allah. Hindi pala tayo ganun, kapatid Abdurrauf. Masaklap. Ako may nag-offer sa akin, tanggap agad. Pero wallahi mga kapatid, hindi ko ito sinasabi dahil naka-live tayo o may mga nakikinig sa inyo dyan. Marami na akong nirefuse na mga biyaya. Pero sabi ko, ya Allah, gusto ko ang akhirah. Kasi ang mundong ito, ano ngayon kung nakuha ko ngayon yan? Tayo minsan tumutulong tayo kasi may kapalit. Ang mga sahaba, ang mga anbiya, pag nagtuturo sila, tumutulong sa kapwa-tao, ano sinasabi nila? Innama ajri illallah wa ma as'alukum min ajr innama ajriya illa ala rabbil alamin. Hindi namin gusto na purihin nyo kami, magbayad kayo ng utag na loob sa amin. Ang sa amin lang ay tumulong, iparating ang ano ang dapat iparating sa inyo, dahil ang aming hangad ay ang gantimpala ng Allah sa amin sa araw ng paghukom, hindi ang pansamantalang gantimpala dito sa mundo. Tinapos mo na kinuha mo na dito sa mundo. La ilaha illallah. Wallahi mga kapatid, kinukwento natin dito yung buhay ng mga sahaba at si Propeta Muhammad sa Madina. Bakit? Kasi kung saan nyo titignan, ang tunay na pagiging tagumpay ng Dawlatul Islamiyya ay indama ja'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ilal Madina. فأصبح أغنياء فأصبح إيمان قوية فأصبح منظم فأصبح مرتب فأصبح كل شيء على تنظيم الإسلام لأن هذا أول ما أسس الدولة الإسلامية في عهد رسول الله. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam dumating sa Madina, inayos niya ang lahat. Ang sabwatan ng mga Al-Khazraj wal-Aus na ilang taon putulan ng ulo, ubusan ng lahi.
Walang kapanatagan, katahimikan na nangyayari sa Yatrib. Kung sino ang maraming pamilya, kayamanan, sila yung tinitingala. Tinanggal yun ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Dumating siya na tunay na pagka-Islam. Sabi niya, tigilan ng patayan na yan. Anong pinagkakaguluhan? Hanggat sila ay nagkabikis ng kanilang pagkakapatiran. Na tunay na nagmamahalan, na wala ang anumang mga hidwaan ng mga taga-Madina. Allahu Akbar. Ang mga Hudyo na nandito pa rin sa kanilang puso na hindi matanggap si Propeta Muhammad ay sugo ng Allah. Hindi nila matanggap ang Allah ng siyang tunay na nag-iisang Diyos. Paano nakitungo si Propeta? Itinakwil ba niya ang mga Hudyo? Kinalaban ba niya ang mga Hudyo? Pinahirapan ba niya ang mga Hudyo? Hindi gumaganti si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang Islam, hindi tayo gumaganti. Hindi tayo nagbibigay ng pautang na loob. Ang ganti ay para sa Allah at siya ang tunay na tutulong sa mga naaapi. Anong ginawa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam? Ito ang Islam. Kung kayo na mga Hudyo makisama dito sa amin, sa aming batas, sa aming sistema, ang inyong dugo, ang inyong kayamanan, ang inyong buhay ay panatag kayo. Lahat kayo, pati ang mga Muslim, lahat tayo ay sama-sama sa pagkakaisa, katahimikan at batas ng Islam. Pero wag nyo kami hadlangin sa Islam, hindi rin namin kayo hadlangin kanong pananampalataya ninyo. Tuloy-tuloy ang samahan. Allahu Akbar. Hada huwa Rasul. Siya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nangibabaw ang araw ng paghukom mapangindi ang mundong ito at walang kinakampihan. Pagkatapos, mayroon siyang ginawa after ng bana al-masjid wa akha bayna al-muhajirin wal ansar, ginawa niyang tartib ang mga kalakalan sa Madina. Kaya dito sa isang taon ng pagdating ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, nagawa ang masjid, nagkagawa at nagkakakilala ang mga Muslim, tunay na nagkakaibigan, nagmamahalan para sa Allah, nawala ang hidwaan at alumang mga sigalot sa Madina, nagkaroon ng baraka ang Madina, nawala na ang Yatrib, naging Madinatul Munawwara, isang lugar na siyudad na ito ay puno ng liwanag. Dito na ipinapatupad ang mga batas ng Islam. Sa Magka, wala pang mga batas sa Magka. Kasi wala pang gaanong mga Muslim. Panakot ang mga dumarating ng mga aya, ang mga talata sa Quran. Pero sa Madina, dito nangyari sa 2nd taon ng Hijri, na kung saan bumaba ang talata sa Quran na ang mga Muslim ay mag-aayuno na sila. Furida yawm aw furida shahru Ramadan fi yawmuth aw fi sanati thaniya lil hijrah. Mga kapatid, bakit hindi dumating ang pag-ayuno sa unang taon? Mga Muslim na sila. Si Allah ang mahabagin. Ito ang aral sa buhay natin, bro. Hindi kung anong gusto mo dapat mangyari na agad-agad. Ang pagbabawal ng inuman ng mga alak sa mga taga-Madina, hindi isang beses sinabi ng Allah na bawal itigil yan. 3 mga talata na bumaba patungkol sa alak bago nila tanggapin ito. Ang Islam, pag hindi nag-Muslim ang nanay, tatay mo, kapatid mo, kahit sino sa mga gusto natin maging Muslim, ayaw nila tanggapin, sa Allah ang bahala. Iparating lang yan. 2, 3, hanggang ilang beses sa kanila tanggapin ng Islam. Dahil ang mundo ay may araw ay may gabi. At nagpapalit-palit. Dito si Propeta sallallahu alaihi wasallam kung saan sa kanyang pagtalaga sa mga batas dumating ang pag-aayuno at dito rin dumating at bumaba ang talata na makipaglaban na kayo sa mga kumakalaban sa inyo. Ayatul jihad, ang pakikipaglaban sa Allah, li'la'i kalimatillah,
para patanyagin, para sabihin ang salita ng Allah, ang la ilaha illallah, ang batas ng Islam, hindi dahil sa paghihiganti sa mga namatay sa kahit sino, hindi dahil sa ang lupa namin ay natanggal at kukunin namin, li'ilai kalimatillah, sa yaum o sa ikalawang taon ng Hijri, ang pag-aayuno at ang ayatul jihad ay dito bumaba. Bakit? Nakita na ng Allah, handa na ang mga Muslim tanggapin ang Islam, ipamuhay ang Islam sa kanilang sarili, sa kanilang buhay. Dapat makita, dito na nangyari ang Dawlatul Islamiyya al-Ula. Bukod pa dito rin itinalaga ang patungkol sa Furida az-Zakah. Allahu Akbar. Ang pagbibigay ng zakah, dati nagbibigay sila ng zakah noon, katulad ng pag-aayuno. Noon, nag-aayuno sila sa Makkah o bago sila dumating sa Madina dahil kana yawmu Ashura wajiban lil muslimin. Yung pag-aayuno ng Ashura wajib sa mga Muslim. Pero nung dumating na ang aya patungkol sa Ramadan sa ikalawang taon, hindi na siya wajib. Hindi na siya obligado. Optional na lang siya. Mag-ayuno kayo sa Yawmu Ashura, may gantimpala. Hindi kayo mag-ayuno, walang parusa. Ang wajib ngayon ay ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan na isang buwan. Magbigay na kayo ng zakah. Lumaban na kayo kung sino ang nangaapi sa inyo. Pakikipaglaban para sa Allah. Hindi pag-iganti. Hindi dahil sa kayamanan. Hindi sa anuman. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم. سبحان الله. Permission to fight is given to the believers because they were being oppressed by the unbelievers. Now it is time for you to fight. Kasi ang mga musyrik, ang mga Yahud, na patuloy na sila ay nagkikimkim ng galit at puot at pagpaslang sa mga kamusliman. Ganon din ang mga musyrik sa Madina, pati sa Makkah, patuloy ang paglaban nila. Anong Islam? Titigil na lang? Itataya mo ang buhay mo na may karapatan ka na kung sino may karapatan dapat manatili sa mundo ay ang tunay na silang binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng tiwala na sumamba sa tunay na nag-iisang Diyos. Tatanggalan ka ng karapatan tapos hindi ka nalalaban? Sa mga araw na yaon, ipinapahintulutan na makipaglaban sa mga hindi mananampalataya dahil kayong mga mananampalataya ay sobra ng tinanggalan ng karapatan kayo. Na kayo ay tinanggal sa inyong lugar. Kung bakit kayo naalis sa Makkah, hindi nyo gusto na umalis sa Makkah. Bakit? Dahil sa pangingitil at pagpapahirap sa inyo. Yan ang Islam, kapatid. Anong sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam? Sinabi niya sa mga tao na unang hadith na narawa sa Tirmidhi, na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, dito tayo nagtapos noong last week. Ya ayuhan nas. Ngayon sasabihin ko para ito na rin tayo dito magtatapos ngayon sa paksa na ito. Sabi niya, hadith Abdullah bin Salam, قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام واطعموا الطعام والصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بالسلام. الله أكبر يا رب. Unang itinuro ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, pag-uugali na mabuti na pagmamahalan na gusto ng Allah. Ugaling Islam na totoong Islam para magtagumpay ang kahit sino na namumuhay sa Islam. Mga kapatid, kung hindi nagtatagumpay ang mga Muslim ngayon sa kamunduhan ay dahil nagkukulang sila sa sasakilos pagsasabuhay ng Islam. Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, o kayong mga tao, magbatian kayo ng salamu alaikum. Assalamu alaikum is ma'na. Ma ma'na assalamu alaikum?
pagbati lang na katulad ng mga Hudyo, Kristiyano o kahit sino sa mga tao na nagsasabing good morning? What is the good in the morning when you are not good in your relation between you and Him? Pakitang tao. Hindi totoo. Sa kanila, ganun. Walang kabutihan ng umaga, gabi, good evening, kung hindi naman totoo yan. Ang Islam, Assalamu alaikum. Ya Allah, humihiling ako sa iyo na ang kapayapaan nawa ay mapasa kanila. Itong binabati ko na Assalamu alaika, Assalamu alaikum. May the peace and blessings of Allah be upon you, not only on me. Hindi ko sinabi na ako at ikaw. Kayo. Bakit? Ang turo nun, nangingibabaw pa rin na mas mahalin ang kapwa Muslim sila kaysa sa sarili mo. Dahil pag alam ng Allah na mas mahal mo ang kapwa Muslim kaysa mismo sa sarili mo, ganun din ang pagmamahal ng Allah na ikagawad niya na ibibigay sa iyo. Na mauuna ka kaysa doon sa paghahangad mo sa ibang tao. Kaya ang Islam, humingi ka sa kapwa mo na ya Allah, ibigay sa kanya na hindi niya alam, tanggap diretso ng Allah ang panalangin mo. At kung anong panalangin mo sa kanya, yun ang sinasabi ng mga anghel, wala ka bimithl, at ikaw rin ay magkaroon ng ganyan. Look at the teachings of Islam. Where you can find this? Only in this religion. The religion that Allah has perfected to humanity. Because this is only the salvation. This is only the perfect way of life when we put into actions the teachings of the Prophet Muhammad in what Islam. Pangalawa, sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, wasilul arham. Bigkasin ninyo ang ugnayan ng pagkakapatiran ug magkakamag-anak. Dahil may mga kamag-anak ang mga taga Magka doon sa Madina. Banu Nadir, Banu Kainuka, Banu Najjar, na mga ugnayan na magkakamag-anak. Dumating ngayon ang mga kamag-anak ninyo ngayon dito. Dapat dito nyo kilalanin at dapat nyo sila tanggapin bilang isang bisita. Ngayon, sino sa mga kamag-anak ninyo na gano'n ang turing ninyo sa kanila? Kamag-anak ko to, pobre. Hindi ko yan papansinin, nakakaya, pobre. La ilaha illallah. Kamag-anak ko yan, Baismir yan. Oh, tanagi. Mayaman yan. Kamag-anak namin yan. Ano ka? Ano tawag doon sa Tagalog? Samranaw na tangaton. Sakin, pakitang tao, mapagkunwari. Mahal ka lang niya, plastic, tupperware. Nagbabalat kayo. Bro, si Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang tunay na mahal niya, ang kanyang mga kamag-anak, kaibigan na mahihirap. Minsan ako, nakatulog sa mga brother, natutulog ako sa sahig. Pinapagalitan ako, bakit doon ka, ustad ka, tapos doon ka natutulog? Sabi ko, anong pagkaiba ko sa kanila? Baka nga mas natakutin sila sa Allah kaysa sa akin. Yun ang Islam, bro. Hindi dahil kung ano ka. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam binikis ang ugnayan ng mga kamag-anak. Dahil ang sinuman na magtakwil, italikod ang sinuman sa kanyang mga kamag-anak, wallahi hindi tatanggapin sa paraiso. Sinabi ito ni Propeta Muhammad, lalo na kung ikaw sa oras na ikaw ay nagtakwil na namatay sa oras na itinatakwil mo. Na hindi nga tinatanggap ang inyong dasal o inyong mga mabubuting gawain kung 3 araw lang na hindi kayo nag-usap. Ilang mga kapamilya, ilang mga magkakamag-anak na dahil sa lupa, dahil sa yaman, dahil sa interes at kapangyarihan, nagkawatak-watak, nagkapatay-patayan, hanggang ngayon, hindi pa rin magkaayos-ayos, hanggang namatay ang mga iba. Dahil bakit? Mundo. Pagmamahal sa mundo, na hindi pala totoo ang pagmamahal para sa Allah. Bakit hindi ka nalang magtimpi, bro? Di mas mabuti na lang kung mayroon kang sisingilin sa kanya, na ikaw ay tinanggalan ng karapatan, kinuwang lupa mo, yaman mo, at anuman, magtimpi ka, magsabar ka, may araw ng paghukom. Doon mo bawiin ang gusto mo. Bakit gusto mo dito sa mundo, na mundo pa lang ito, ng panandalian lang? You have to be wise as a Muslim.
Pangatlo na ipinayo ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa mga taga Madina at ang mga muhajirin na mga Muslim dahil Dawlatul Islamiyya, usisatil Islam. Anong sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam? Wa tu'imut ta'am. Allahu Akbar. Ya Allah, sana ipabilang kami sa laging gustong-gustong magpakain sa mga kapwa-tao. Na nagluluto ka na hindi para lang sa sarili mo at mga anak mo. Nagluluto ka na iniisip mo, sino ang mabibigyan ko rito? Sa mga kamag-anak, sa mga kaibigan ko, sa mga mahihirap, sa mga mahilig dito sa pagkain. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam, pag nagluto ang kanyang mga asawa, damihan nyo yan para may bigay sa mga kamag-anak o di ka mga dating kaibigan ni Khadija. Tayo magluto, o Mrs. anong naluto? Ay, ito lang ang naluto ko, tayo lang ang kakain. Bakit hindi po paramin? Paramin. La ilaha illallah. Ita'amu ta'am, ma huwa al-khair fil Islam. Tinanong si Propeta sallallahu alaihi wasallam, anong pinakamabuti sa Islam? Ay ang magpakain sa kapwa-tao. Alam kasi ni Propeta Muhammad na maraming mga taga-muhajirin na walang makain, walang matirahan. Nagkaroon ng ugnayan na ang mga Ansar mas napabilang at nangibabaw na mahal nila ang mga muhajirin kaysa sa kanilang sarili. Allahu Akbar. Tunay na pagkakapatiran at pagmamahalan sa kapwa. Pang-apat, hindi lang ang ugnayan sa pamilya, pagkakapatiran o pagbabatian ng salam. Pang-apat ay ang pananampalataya. Magdasal kayo ng gabi na ang mga tao sila ay tulog. Bakit? Salatu tahajjud, salatu nafila, kung saan pinapakinggan ng Allah ang inyong mga dasal. Magpatuloy na magpatira pa. Bakit? Dahil dito, ang apat na ito, na ipabatid mo, ibati mo ang salam sa kapwa mo, at ikaw ay magpakain sa kapwa mo, at ikaw ay bigkisin ng iyong ugnayan sa kapatiran mo, sa kamag-anak mo, at magdasal ng gabi na ang mga tao ay tulog na nananatili ang tibay ng iyong ugnayan sa iyong Panginoon, papapasukin ka ng Allah sa kanyang paraiso ng tunay na kapayapaan. Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.